Hallelujah! Good morning po mga kapatid. And this is our 2025. Nakaraan na po yung 2024. Ngayon naman po ay taon ng 2025. Kumusta po ang inyong mga celebration ng inyong mga... Kami po ay bagong taon sa ibang lugar. Sa pamangkin po ni Cora. Alam niyo po, pagka gano'n ang gagawin natin, nakakatipid po tayo. Kasi sila po, may handa na eh. Kung hindi kami umalis ng bahay, maghahanda rin sigurado kami. Pero sabi po, request nila lang ay magluto daw po ako ng malagkit, yung biko, at yun na lamang po daw ang aming dalhin. Kaya ang laki po ng tipid. Pero ganun po man po, ay salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa 2024. Alam ko po na may mga unfinished kumbaga project or what we call this, yung mga hindi natin natapos na mga deal, no, sa ating mga trabaho, sa ating hanapbuhay. Ang iba ay hindi umaasa na mapopromote, pero who knows, this year ay mapromote na, no? At yung ating mga trabaho, katulad po nga po ng patotoo ni Brother June, imagine 5 to 6 projects ang uusbong sa 2025. Glory to God. Alam niyo po, kung pwede po tayong lahat magnegosyo, gawin po natin. Because, alam niyo po, napakalaki ng pangangailangan sa Kristyanismo. Meron po tayong, this year, I think, meron po tayong gagawing pagbabago sa Church ng Louisiana. Pagka nakita niyo po, dati napakita natin dito, talagang parang nakakalungkot when it comes to structure. Pero alam natin na kaya tayo nagpapatuloy sa buhay na ito, is it because mayroon pong purpose ang ating Panginoon. Pagka tayo po ay nilagyan ng kabigatan sa ating puso, magiging bahagi po tayo ng kingdom ng ating Panginoon. Amen? Sino ang nasisiyahan sa 2025? Parang kukunti lang eh. Sino ang nasisiyahan sa 2025? Tinawag ko po itong 2020 faith. Because 2024 last year, madalas kong masabi sa inyo na bakit naging ganon yung aking damdamin last year. Meron po akong takot. After nagpunta po kami sa prayer mountain, after po nung prayer na yon, parang ang hirap. Sabi ko, Lord, bakit ganon? Noong 2022 o 2023, hindi po ganon yung aking damdamin. Masaya po ako. Kumbaga parang iba yung joy, no, na ibinigay sa akin ng Panginoon. Pero itong 2024, nagkaroon ako ng fear. Hindi ko alam, Lord, sabi ko, Panginoon, bakit parang iba yung yung damdamin ko itong 2024? Alam niyo po, marami po talaga nangyari nitong 2024. Una, dalawang accidents po ang nangyari sa amin. Ako po, una yung akin ay nasagian po kami ng napakabilis na sasakyan, kaya po yung plaka niya halos matupi. At kung sinabi ko nga po sa inyo, kung ako po ay napalabas pa kahit mga isang dangkal lang, hindi ko alam kung saan po kami pupulutin. Sobrang bilis po nung sasakyan. Pangalawa, aksidente pa rin. Kung mapapansin niyo po yung aming sasakyan ngayon ay ditali yung side mirror dito po sa driver side. At tinalian ko po yan, baka kung mamaya malaglag, pero matagal po talaga ang action ng insurance, no? Ewan ko kung bakit ganon. Last year pa yon, pero inabot na tayo ngayon. Pero what more in this 2025, naiba po uli yung aking perspective. Nagkaroon po ako ng isang pananaw, it is a positive, na kung saan ay tinitingnan ko uli
Marahil na ang 2025, it's more on blessing, hindi lamang po sa material, but more on spiritual blessing. Because natutunan ko po muli na magbasa ng Bible, manalangin, makinig ng salita, o makinig ng kanyang ng mga songs. Before po, dahil busy, hindi ko po nagagawa yon. Pero ngayon po, sabi ko, Lord, baguhin mo yung perspective ng buhay nito, ng pananaw ko, so that mas mag-glorify kita. Marahil, sabi ko nga 2024, marami pong hindi nangyaring projects. Kaya talaga pong, sabi ko, Lord, hanggang itong last ng 2024, at around mga December, talagang siniro po talaga ako ng Panginoon sa project. Pero sabi ko, Panginoon, hahayaan ko na. Hindi na ako magdidwell doon sa mga bagay na yan because I believe meron ka pang ibang gagawin sa buhay na ito. At ngayon pong umaga, alam niyo po, medyo kinabahan po ako ngayon. Hindi ko alam kung kaya kong tapusin yung sasabihin ko ngayong umaga o pinasasabi ng Panginoon. But anyway, purihin po ang Panginoon. Sabi nga, limutin na natin yung 2024, but face, sabi nga, sa ating hinaharap na 2025. And I call it 2020 faith. Dito po sa ating pag-aaralan ay nais ko pong buksan ng basahin natin sa Matthew 14, 22 hanggang 32. Ito po ay magandang tagpo na nangyari po sa Bible dahil during that time ay makikita natin na kung gaano nag-operate yung faith ni Peter. Ang sabi po dito, saan kaya ako magbabasa dito? Hindi ko masyadong makita. Dito na lang sa side na ito. Matthew 14:22 to 33, I think 32. Immediately Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. After he had dismissed them, he went up on the mountain by himself to pray. Later night, he was there. And the boat was already a considerable distance from the land, buffeted by the wave because the wind was against it. 25, shortly before dawn, Jesus went out to them and walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. Ang sabi po nila, it's a ghost, they said, and they cried out in fear. But Jesus immediately said to them, "Take courage, it is I, don't be afraid." "Lord, if it is you," Peter replied, "tell me to come to you on the water." 29, "Come," he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came to Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, beginning to sink, cried out, "Lord, save me." Immediately he reached out his hand, caught him. "You of little faith," he said, "why do you doubt?" And when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshiped him, saying, "Truly, you are the Son of God." Ito pong tagpo na ito ay pagkatapos po doon sa later part nito o doon sa bago pa mangyari itong verse na ito, ang sabi po doon, ang Panginoon ay nag-perform ng miracles during that time. At halos gabi na, gusto na namang alagad, pauwi mo na sila, Panginoon. Wala tayong ipapakain dyan. There are more than, ang binibilang po that time ay 5,000 men. No?
Bakit di kaya binilang yung mga babae? Yung mga bata? No? Yun po yung description ng ibang mga scholars na sinasabi, madalas ay hindi po nabibilang yung mga babae. And pinakain po niya yung 5,000. Tang sabi niya, ano meron tayo diyan? Parang sinasabi nga ni Brother John kanina, ano meron tayo diyan? No, meron po silang 5 tinapay at 2 isda. At sinabi po ng Panginoon, kinumand niya, sige, paupuin mo sila group by group. At hindi po nagtagal, nanalangin ng ating Panginoon at nag-distribute po yung 5,000 tao ay napakain nila during the time. At pagkatapos po noon, sige, pauwiin mo na. Busog na. Ayaw ng Panginoon na pauwiin yung mga tao na gutom. Baka mag-collapse along the way. Papunta at pauwi sa kanilang mga tahanan. At ang Panginoon po ay very concerned doon sa ating pangailangan, doon sa physics natin. No, marahil yung mga bata doon, gutom na rin dahil late night na. Kaya pagkatapos nitong ministeryo nila, ang Panginoon ay pupunta sila sa kabilang side ng lake at ang Panginoon ay pinauna niya, sige, mga alagad, mga disciples, punta na kayo, mauna na kayo at ako ay may dadaanan lang. Ganun nga ang nangyari ay papunta na sila doon sa kabilang side. Along the way, ang ating Panginoon naman ay nananalangin. Mayroon pong nabanggit sa ibang version ng Bible, it's about, tinatawag nating fourth watch, 3 to 6 a.m. Medyo madilim pa yon pagka naaninag. Medyo madilim. At makikita natin na itong mga bagay nito, on a distance, talagang hindi malinaw o maliwanag yung image ng ating tinitingnan. Kaya sabi nila, napasigaw nga sila eh. Sabi niya, wow, multo, mumu. Alam niyo po, dati sa probinsya, ito po ang madalas sa ginagawa ng mga magulang. At ako po ay recipients din ako doon. Para patahimikan ng bata sa kakulitan, sa pag-iiyak o kung ano man, ay sasabihin, may mumu dyan. Di ba? May mumu dyan. Pag sinabing ganon, tumatahimik na tayo. No? Dahil takot tayo eh. Ngayon naman, iba na, nagbago na. O pag umiiyak at nagwawala yung baby o yung bata, bigyan mo ng cellphone yan. No? Ano gagawin ng bata? Mag-i-scroll na. Tatahimik na. There's nothing wrong pagbibigay ng cellphone sa mga kids, sa mga bata, but make sure na controlled pa rin ng parents. At alam natin na ang mundong ito ay sinishape going backward tayo mga mananampalataya. Umatras tayo sa ating relasyon sa Panginoon. And that is how the world is. Facebook, social media, andyan po yan. Pero we try it na makita natin na gamitin natin sa tama. Alam niyo po, very, yung bang parang guilty ako rito. Minsan pag upo mo sa upuan, bukas ka ng Facebook, scroll ka na scroll. Alam niyo po, nako-consume na natin, o nako-consume ko, it's more than 1 hour. At kuminsan lalampas pa. Gusto mo nang matulog, mag-i-scroll ka pa rin. Pagising mo sa umaga, mag-i-scroll ka pa rin. No? Ganun na itong social media, ganun na to talamak sa buhay ng sa buhay ng tao. At dati, pag naiwan mo yung wallet mo, talagang galit na galit ka. No? Susi. Pero ngayon, maiwan yung wallet, okay lang eh. Huwag lang maiwan ng cellphone. Bakit? Ganun na siya ka-essential o ganun na siya kahalaga sa buhay natin. By the way, ganito po ang ating mundo ngayon. Tinitingnan natin na napaka-unpredictable ng situation, no? Ngayon.
before, masabi natin na ngayon ay hayag na yung tinatawag na wars, no? Hayag na yung kagutuman in Revelation. Kaya bakit ko po ito nababanggit? Kasi because magkaroon tayo ng awareness sa ating spiritual na buhay. Andiyan na lahat, yung mga symbols, yung mga signs, nangyayari na. No? Pero tayong mga Christians, dapat maging aware din tayo na maging seryoso tayo dito sa buhay na ito. One time, dumalaw po kami sa isang patay. Mayroon po akong pastor na nakakwentuhan. Alam niyo po, baka isang araw ang nagpipreach na dito ay AI na, robot na. Hindi na po tao, hindi po si Brother Orly. At unti-unting binabago. Who knows, isang araw, baguhin na yung Bible. No? Pero hopefully, ay hindi po tayo makarating doon sa mga bagay at pangyayaring iyon. Dahil ang mundo po ngayon, ang nais niya ay ilayo tayo, lalo na sa mga Christians. Ilayo tayo sa ating Panginoon. Binibigyan tayo ng iba't ibang mga klase ng activities. No? Ang dali na ngayon, no, ng buhay. Pero ang dali na rin natin mahulog doon sa tinatawag nating kasalanan. Kuminsan, pag nag-i-scroll tayo, babalik tayo sa Facebook, ang daming ibinibigay, ang daming pinapakita. Sabi ko, Lord, kuminsan gusto ko nang ibato yung aking cellphone. Kasi kuminsan, kumukuha talaga siya ng malaking oras. Instead na manalangin tayo, this 2025 siguro ang commitment natin. I urge, back to basic tayo. Pray and read the Bible. Pray and read the Bible. Iyan na po ang nakakalimutan ng marami. Iyan na po ang ayaw gawin. Because pag gising pa natin sa umaga, busy na tayo para pumasok. Naghahanda na tayo. Ilang oras ang distansya, kukonsume natin para pumasok. At nawawala na tayo ng time, manalangin at magbasa ng salita ng Panginoon. My desire is we go back doon sa basic, nung kung paano tayo sinimulan ng Panginoon. Kung paano siya nagsimula sa buhay natin. Muli natin ibalik. Hindi ko sa sinabing nawala. Pero kahit man ako, naging Christian ako way back 1984 o 1985. Later part na ng aking buhay, medyo nakalimutan ko ng humarap sa Panginoon. No? Nakalimutan ko na magbasa. Hindi na rin ako nananalangin. Before, alam niyo po, yung time na yon, kahit maliligo ako, yung isang timbang tubig, ipinapanalangin ko pa yan. No? Para hindi ka magkasakit. Bago ka kumain, nananalangin ka pa. No? Bago ka umalis ng bahay, nananalangin ka pa. Ngayon po ba, nagagawa pa rin ba natin ito? Kaya we go back this 2025. It's more about faith. Huwag natin ipagkatiwala sa lakas ng iba o sa lakas natin, sa kakayahan natin. Mabibigo tayo. Sabi ko nga po, this 2025, iba po yung aking pananaw. It's more on faith. It's more on relationship sa Panginoon. Because I believe, kung wala sa Panginoon, kung wala ang Panginoon present sa buhay ko, sa buhay ng aking pamilya, wala pong mangyayari itong 2025. It's a cycle. Paulit-ulit lang tayo. Haharap, iiwanan natin ang nakalipas. Pero babalik at babalik lang siya. Hindi siya magkakaroon ng pagbabago. Hindi siya magkakaroon ng changes sa ating buhay. Dito po sa ating pag-uusapan ay
pinamagatan ko po itong faith. Because napaka-importante yung faith natin. No? Kanina pa, meron po akong narinig o nababasa ko pa nung isang araw na, alam niyo po, sabi niya, alam mo yung faith sa akin, galing ako ng squatter. Squatter lang kami. Wala kaming magandang kabuhayan, wala kaming magandang kinabukasan. Pero yung isang factor kung bakit niya sinishare ito, ngayon po, mayroon siyang malaking bahay, hindi niya na malaman kung anong sasakyan ng kanyang gagamitin. Is it because faith? Sabi niya, nung ako ay nagsimulang manampalataya sa Panginoon, hindi ko ito nakikita. Dati, yung wall to wall lang eh. No? Wala talaga kami sasakyan. Sa tondo pa sila nakatira. Pero ngayon po, ang ganda ng bahay niya, ang ganda pinagpupuri niya sa Panginoon. Kaya ko po ito nasabi kanina, kung pwede lang magnegosyo tayo lahat para mabago yung ating kalagayan o katayuan sa buhay. At higit na makikilala ang Panginoon sa pamamagitan ng nakikita ng mundo sa atin. Huwag kayong matakot. Harapin ang 2025. Hindi natin alam itong 2025. Can you imagine, last 2020, nag-pandemic tayo. All the while, lahat po ng mga Christian denominations ay hindi po nakita na magkakaroon ng pandemic. Because 2020 is a perfect vision. No? Malinaw na mata. So, lahat ay nagdi-declare ng prosperity, nagdi-declare ng victory, no? Triumph, winners. Pero after pagpasok ng March, biglang lockdown tayo. Hindi po yun nakita. No? Even yung mga matataas na mga mananampalataya, ibig sabihin leaders na kinikilala, hindi po na-predict yung mga bagay na ito. Ngayon pong umaga ay pag-uusapan natin, it's about faith. Una po, nung nakita po ni Peter, dito po ang sinasabi, first F, 3 F's lang po tayo. Naiiwan ko po sa inyo. First F is about focus. Kung mapapansin niyo po doon, yung focus ay meron pong arrow. Napaka-importante po na itong 2025 ay magkaroon po tayo ng focus. No? Ang sabi po dito is it's the center of interest or activity. Sa Matthew, ito po ang sinasabi, Lord, if it is you, sabi Peter replied, tell me to come to you on the water. Nakita natin na nung na-recognize na at hindi multo yung kanilang nakita. Sa mga kasamahan niya, na mga nasa boat sila eh. Sa mga kasamahan nila, only Peter, no, na nung ma-recognize niya, ang sabi niya, Panginoon, kung ikaw yan, hayaan mong papuntahin mo ako sa iyo. At nang marinig ng ating Panginoon yung sinabi ni Peter, ang sabi niya, come. At dagli siyang lumabas sa kanyang boat at siya ay naglakad. Alam niyo po, isang bagay po ang nakita ko dito kay Peter. He was focused on the eyes of Jesus. Imagine niyo, walang tao na na-record na nakapaglakad sa ibabaw ng tubig. Si Peter lang. Peter was so amazed on how Jesus walks on water. At gusto niyang maging siya ay maglakad doon sa ibabaw ng tubig. He defies, sabi nga, the nature or the natural na laws. Na kapag ikaw ay lumusong sa tubig, siguradong lulubog ka. Sigurado.
At sa mga ganitong pangyayari, meron tayo kuminsan tinatarget sa buhay natin. Pag hindi po tayo focused doon sa ating gagawin, this 2025, same cycle na mangyayari last year. Ano po ang nasa sentro ng ating buhay ngayon for this 2025? For the glory ng ating Panginoon. Marami pong ini-imagine ko, this is faith. This is about focus. Kung meron po tayong ninanais na mag-glorify ang Panginoon, is it makapagdala tayo ng soul sa ating Panginoon. Kung titingnan ko po tayo dito, at this year, at the end of this year, sa kalooban ng Panginoon, baka hindi na po tayo magkasya rito. Kung mayroon po tayong goal o mag-focus tayo, katulad po ni Peter, sino po ang nagdala kay Peter? Di ba si Andrew? Yung kanyang kapatid? Nung ma-encounter ni Andrew ang Panginoon, agad niyang hinanap yung kanyang kapatid. At yung kanyang kapatid ay dinala niya sa Panginoon at nakarinig ng salita ng Panginoon. Maraming pagkakataon na hindi tayo concentrated dun sa ating ginagawa. Ako, madalas po yan. Pero sabi ko, Lord, itong 2025, gusto ko po mag-focus ako. Una sa'yo. Una sa'yo. Because I believe na once na nakafocus tayo sa Panginoon, the rest, it follows. The rest is follows. Imposible sa tao na makagawa ng bagay na siya po ay makalakad na katulad ni Pedro. Because nagawa lamang ni Peter ito because tiningnan niya ang Panginoon. Tiningnan niya at hindi siya tumingin saan pa man. Kumisan tayo, may ginagawa tayo. Bago natin matapos, ang dami nating mga, hanggang sa deadline na pala, hindi pa natin natatapos. No? Pero si Peter, fix. Ang sabi po sa Hebrew, fix our eyes unto Jesus, the author and perfecter of our faith. Sa iba pong translation, looking or fix, ang sinasabi po doon ay the founder and the perfecter of our faith. Kapag sa Panginoon po tayo tumingin, tiyak makakarating tayo. Kapag sa Panginoon po tayo nakatingin, hindi natin alintana kung ano man ang nasa paligid. Because our eyes, the author of our lives is Jesus. Alam niya kung sino tayo. Alam niya kung ano ang gagawin sa atin. Author siya. Pag nagbukas kayo ng libro, may nakalagay doon na author. Ibig sabihin, mula sa first page hanggang sa huli, alam niya. Dahil siya nagsulat. Ganun din po din tayo sa Panginoon. He is the author. Maaaring hindi pa tayo perfect. Pine-perfect pa tayo ng Panginoon eh. No? Marami pa rin tayong sablay. Brother Orly is maraming sablay. Naalala ko tuloy yung sinabi ng aking anak. Because dati nag-involve po ako sa Promise Keeper. No? Mga kalalakihan to. At madalas, ng mga bata pa sila, sinasabi ko, anak, ganito sa Sabado o ganito. Meron ako ipapromise sa kanila.
Minsan, hindi ito hindi ito nangyayari eh. Kaya sabi nung anak ko, si Daddy, promise keeper yan. Pero with nail. Napapako eh. With nail. Hindi po natutuloy yung mga pangako. Pero ang ating Panginoon, pag nangako siya, tiyak, sigurado, mapangahawakan, mapapanindigan. Hindi po siya katulad sa atin. Pwede tayo magdahilan. Kasi anak, ganito. Ang totoo nyon, wala ka talagang pera. No? Sasabihin ko pa ron, sige. Ang totoo nyo, wala talaga akong pambili. Kaya hindi ko po naibigay yung aking pangako ko. But anyway, nawa, katulad po ni Pedro, nung makita at ma-recognize niya si Jesus, the miracle worker, he wants to go with him. No? Meron po siyang paghakbang at naglakad po siya. And that is focus. Nakatingin siya doon sa mga bagay na imposible. No? Ang ganda po yung character ni Peter. Si Peter po ay isa sa mga inner circle ng ating Panginoon. Sa later part ng kanyang buhay, ang sabi nga doon, siya yung laging may doubt. Lagi siyang may pag-aalinlangan. One time, ang Panginoon natin ay papunta na doon sa Golgotha. No? Pinagkanulo niya ang Panginoon. Ba't hindi ko kilala yan eh. Sabi ng Panginoon, Pedro, 3 beses mo akong ipagkakanulo. No? Di pa titilaok ang manok, 3 beses mo na ako ipagkakanulo. Nung tumilaok yung manok, naalala niya, pinagkailangan pala niya ang Panginoon. Thrice. Siya po yung naka-experience na nakita niya si Moses, si Elijah, ang Panginoon during the time of transfiguration. Ganon katindi. Ganon si Peter sa Panginoon. Ganon siya kalakas. Nasa inner circle ka eh. Meron siyang 12 aalagad. Pero meron po siyang 3 lagi niyang kasama. Lahat siguro ng mga gagawin ng Panginoon ay alam ng 3 ito. Peter, siya rin yung nagsabi na, ano sabi sa akin sa labas? Isang propeta. Maaring ikaw ay si Juan. O maaring ikaw si Elias o sino man. But Peter, ang sabi niya, ako, you are the Son of the living God. Yun po si Peter. Hindi po siya natakot. Hindi po siya nag-alinlangan. Hindi po siya nag-withdraw. At doon sa book of Acts, makikita natin na ang tindi po ng ginawa o ng ministry na ginampanan ni Pedro. Si Pedro, impulsive, pero meron siyang heart, malaking puso at pagsunod sa Panginoon. Kung titingnan natin ang ating buhay, tatawirin natin itong 2025. Pwede po tayong humakbang. Katulad po ni Pedro. Na mayroong tinatanaw, mayroong nakikita si Jesus sa buhay natin. Medyo malayo pa. Sabi nga na distance, considerable distance. Doon po sa ibang salin ay between 3 to 6 miles yung distansya. Pero na-recognize siya ni Peter because he was focused, the miracle worker. Pero, sa kabila ng kanya pong
malakas, no, na pagsunod o pagtingin niya sa Panginoon. During the course ng kanya pong paglalakad, sa pangalawang F, dito po ay meron pong pangalawang F ay is about fear. Ang meaning po nito, the unpleasant emotion or thought that you have when you are frightened. Yan. Sa Bible po, sinasabi po dito, thank you, when he saw the wind, he was afraid and beginning to sing, cried out, Lord, save me. Bakit nagkaganon? Sa kabila na focus siya, sa kabila ng nakahakbang na siya, naglalakad na siya in fact, palapit sa Panginoon. Marahil mga ilang hakbang ang kanya pong nagawa. Pero, doon sa kanyang pagtingin sa ating Panginoon, yung kanya pong mata ay nagkaroon, nasway. Marahil hindi naman 90%. 45 lang. No? Nakita niya yung wind. Alam niyo po, sa mga mangingisda, isang araw po ay nasa bangko ako, nakikipagkwentuhan ako doon sa guard. Dahil dati po siya mangingisda. Sabi niya, sila po, kung mangisda daw ay 3 to 5 days. Sabi ko, ba't ang tagal? Kasi kami, ako, sumama din ako ng mangingisda, isang gabi lang uwi na. Pero pag ganyan, sabi ko, hindi namin na-experience yung ganyan kalayo o katagal. Sabi niya, ganun talaga. Yung 3 araw daw, it seems na parang kinakapapa nila. Hindi pa sila makakahuli noon. Yung pang-4 at pang-5 araw, saka pa lang sila mangingisda. Pag 3 araw kami na pumunta doon at babalik na kami, 0 kami. Sabi niya ganon. At isa po sa pinag-aaralan nila o nakikita nila, kapag daw yung isang ulap na nag-line, no, na medyo maitim, at nakita nila yon, ang sasabihin po sa kanila ng kanilang kapitan, uwi na tayo. Kahit kararating lang. Dahil isa pong malaking o malakas na hangin ang darating. Kaya po lumalaki yung nagkakaroon tayo ng surge. Dahil po yun sa hangin. Itinataas po ng hangin, tinatangay yung tubig. Kaya po nagkakaroon tayo ng surge. I can't imagine kung paano nabaling sa paligid ang paningin ni Pedro. At nung makita niya yung wind na yon, agad siyang nagkaroon ng takot. Imagine natin, mangingisda po si Pedro. Hindi ba siya marunong lumangoy? Hindi ba siya makakasurvive kung sakali doon sa sitwasyon niya? At nung makita niya yung wave, hindi na po siya focus. Nagkaroon na po siya ng fear sa kanyang puso. Natakot siya. Kuminsan tayo, mga tao, nag-pray tayo, andito tayo, ang sasaya natin. Wow, Lord! Kayang-kaya ko to. Bukas, meron akong pambayad. No? Bukas, may tuition fees na yung aking anak. Ang saya. No? Parang si Pedro, focus siya. Panginoon, magagawa mo ang lahat. Eto na. Monday na ng umaga, wala pa. Nasway yung ating faith. Nasway. Nagkaroon tayo ng takot. Paano? Ito, mga inaalala natin. Tayo mga nangungupahan, siguro, isa ito sa mga karanasan natin. No? Sa una, pagka meron tayo pambayad, bayad ng bayad. Pero pagka medyo wala muna,
pakiusapan na. Hanggang sa palalayasin na tayo, no? Hindi mo na kaya, umalis ka na. Hindi, teka muna. Meron pa naman akong deposito sa iyo eh. Parang gano'n, ano? No? Nagkakaroon na tayo ng fear. Hindi na natin nakikita na God will provide. He is the provider. Pero pag nahimasmasan tayo, oo nga pala, Lord, ikaw nga pala ang magpo-provide ng aming pangangailangan. Yung ating mga bills. O ngayon, ang kailangan nating bayaran ay parating update tayo on time. Tubig. Pag hindi ka nakabayad ng tubig, putol agad. Kuryente, 1 buwan, pangatlo, putol na. So kailangan, pero sa bahay, pwede pang pakiusapan yan. Hanggang sa, yung iba umaabot sa limandahan pa eh. Pero sabi ko naman, wag naman tayo aabot na ganon. Hanggat mapag-uusapan, pag-usapan. No? At naglalaro na yung ating isip. Paano kung wala tayong pambayad? Paano yung bukas? Paano yung baon? Paano yung... kung puro na tayo paano? No? Nadidevelop na yung ating fear. Strong emotions na. Alam ko ang mga kababaihan, malakas yung kanilang emotions. No? Minsan, pag kami ni Cora, pag nakita ko na siyang, halimbawa, problemado kami sa ganung bagay, pag nakita ko ng tahimik yun, hindi ko na muna siya kinikibo. Alam kong nag-iisip siya. At tumatakbo yung kanyang isip kung sa ano pa man. Pero, alam niyo po, itong bagay na ito, itong mga kinatatakutan natin. Ang sabi po ni Peter, ang sabi niya, Lord, Panginoon, iligtas mo ako. Lumulubog na siya. Ito ang magandang bagay kay Peter. Hindi siya nanangan sa kanyang kakayahan. Bagkus, tinawag niya ang Panginoon. At ang ating Panginoon naman ay dali-daling kinuha siya. Dali-dali siyang inahon doon sa kanyang pagkakalubog. Ang sabi, lumubog si Peter eh. Hindi. Ang sabi, unti-unti siyang lumulubog. Hindi siya yung lumubog, kundi unti-unti. Kumisan tayo gano'n na sitwasyon natin. Kapag wala na tayo sa focus sa Panginoon, no? Unti-unting nagsisink. Unti-unti tayo lumulubog. Yung ating focus, unti-unting nawawala. Pero isang bagay po na ginawa ni Pedro sa kanya, buhay. Nung ma-realize niya, kailangan niya si Jesus. Kailangan niya ang Panginoon. Kailangan niyang maligtas. Kailangan niya ng isang tao o ng isang Panginoon. Naranasan niya kung paano nagpagaling ang ating Panginoon sa maraming pagkakataon. Naranasan niya na nagpakain ng Panginoon ng 4,000, 5,000 na mga kalalakihan. Naranasan niya ng isang bulag nakakita. Naranasan niya. Lahat siya ng miracle na ginawa ng Panginoon ay nakita at na-witness mismo ni Peter. Kaya nung dumating sa point na to, sabi nga, unti-unti siyang lumulubog. Marahil sa isip niya, wow, kailangan kong tumawag sa Panginoon. Totoo, maaring hindi niya sinabi, marunong ako lumangoy, mangingisda ako eh. Meron bang mangingisda na hindi marunong lumangoy? Nasa buhay mo ay dagat. Ang buhay mo ay dagat. Hindi po siya nanangan sa kanyang sariling lakas at kakayahan. Bagkus, tinawag niya ang Panginoon to the rescue. Parati ang ating Panginoon. Karanasan ng bawat isa na kapag tayo ay nandoon sa time na nagigipit o kagipitan. Ang sabi nga sa Jeremiah 33:3, sabi po doon, call upon me
No? Parati tayo, magdaya lagi tayo sa Panginoon. Jeremiah 33:3. Idayal natin yon. Ang sabi ng Panginoon, I will make na hindi mo pa nararanasan, gagawin ko sa buhay mo. For this 2025, kung meron po tayong hindi pa nararanasan mula sa ating Panginoon, then, focus po tayo. Tawagin natin siya. Kung natatakot tayo, maglakad mag-isa. Ang sabi ng Bible, God is alongside with us. Naalala ko nung ako po ay bata pa sa probinsya, dahil ako po yung pinakabata at madalas po akong mautusan. Siguro mula rito hanggang doon sa labasan, malayo-layo, hanggang doon sa may BF, yung BF dyan na opisina. Ako po ay laging nauutusan, mag-isa. Napakadilim po. At ang hawak ko lang ay sulo, di ba? Yun po yung pinakaliwanag. At doon sa lugar na yon, papunta ako ng tabi ng dagat, talagang sumasayaw yung mga saging, puno ng saging, at yung maririnig mo yung ng aligasgas ng nyog. Ano po yung aking takot? Talagang ako naglalakad mag-isa. Pero pag naalala ko pag hindi ako nakapunta at ako ay papaluin, talagang mapapasunod lang ako. No? Kailangan kong pumunta may pinapakuha Pero dito po kay Peter, hindi siya kailangan paluin para sumunod sa Panginoon. Fear, ang emotions natin, pag ang fear ay nakapitalize ng ating emotions, yun na. Dadalhin na tayo. Ano po ang sabi ng Bible patungkol po dito? Kapag ang emotions natin ay tumataas, gagawa ang kaaway. Sabi po doon sa John 10:10, the first, sabi, the thief comes to steal, to kill, and to destroy. Steal, nanakawin niya yung kaligayahan natin. Yung joy na nasa atin mula sa Panginoon. Papatayin niya to kill yung ating relationship. Unti-unti yan. And i-destroy niya. Hindi lamang ikaw. Kasama, no? Yung mga malapit sa'yo. Iyon po ang works ng kalaban. Kaya, huwag tayong mananangan. Ang sabi po doon sa Bible, sa Isaiah 43, sinasabi doon, forget the former things. Kung ano man po yung mga bagay na nakakapagpahina sa atin. Mga bagay na hindi natin maintindihan. No? Yan po sa Isaiah, do not dwell on the past. Itong 2024, meron po tayo mga unfinished deal. O may mga ginagawa tayo na hindi pa at pumalo na tayo sa 2025. Sabi ni Pablo, no? Ang sabi po ni Pablo dito sa Philippians, nililimot niya yung nakaraan. Kailangan limutin natin yun. Para mag-move on tayo. Para tayo po ay makalakad papunta sa ating Panginoon. Fear. Pinapaalala po sa atin ng Panginoon. Kapag yung fear natin, meron po siyang pangako Yung fear natin, kapag yan po ay namanipula tayo, madidistract po yung ating paningin sa ating Panginoon.
Because pinapaalala sa atin po, fix our eyes unto Jesus, the author or the founder and perfecter of our faith. Sisirain yan ng fear. Huwag po tayong patalo. Harapin po natin head-on ang 2025. We don't know what lies before us. But we have faith. And the third, if we have faith, ano ang sabi ng faith? It is a complete confidence. Complete trust or confidence for something or for someone. Marami pong marahil tayo sa ating mga mananampalataya ay hindi na kailangan elaborate pa natin kung what is faith. Because naniniwala tayo na ang faith, doon sa Hebrew 11:1, ang faith ay pag-asa, katiyakan, doon sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kapag nakita na natin, faith pa ba yan? Kapag nandyan na yung mga bagay nito, faith pa ba yan? Ang faith po ay sinasabi na 100% na pananampalataya. Doon sa sinasabi ni Brother June na 6 projects, business, that is faith. Hindi pa po nangyayari yan. Pero, the conviction, it's a complete trust sa ating Panginoon na mangyayari yan within this 2025. Ako, ang sa akin ay, sabi ko nga, Lord, meron po akong, kinausap po ako nung may-ari nung nare-rentahan ko na shop. At kinukuha na po ito ng may-ari. Dahil dalawa po yung may-ari, hindi magkasundo. So, kailangan nilang padiran. At wala, tapyas na tapyas. Siguro mga kalahating metro lang matitira doon. Doon sa inuupahan ko, dito, mas malaki yung hindi na part ng aking inuupahan. So, kailangan kaming maglipat. For now, sabi ko, Lord, this is faith. This is faith already. Dahil hindi ko hawak yung sitwasyon, hindi ko hawak yung mangyayari kung ano yung kinabukasan. Pero ang aking alam sa pananampalataya, God will make a way. The miracle worker will make a way. Promise keeper. No? Faith na magpapatibay sa ating relasyon sa ating Panginoon. Buburahin niya yung takot dito sa 2025. Sabi ko nga po, hindi natin alam kung ano ang mangyayari for this year. Pero ang ating alam, kapag tayo ay connected sa ating Panginoon, we are all victorious. We are all triumphant. We are all winners sa ating Panginoon. Hindi po tayo talunan. Ang magtiwala sa Panginoon, it is part ng investment natin. Nag-i-invest tayo sa langit. Nag-i-invest tayo sa Panginoon. Kapag ang ating pinaglalagakan ng ating lakas, ng ating pananampalataya, ng ating pagsunod sa Panginoon, hindi tayo mabibigo. In one day, sabi nga po ni Pablo, He who begins a good work in you will be completed when Jesus comes. Hanggang dulo po ang usapan mula ngayon hanggang dulo. Sa ating pong buhay ngayon, bilang pagtatapos, alam ko po na marami mga hamon na tayong haharapin for this 2025.
And sabi ko nga po, ito po ay tinawag ko na 2020 faith. Because the more faith na kailangan ko pong gawin. Kailangan pong manampalataya, kailangan kong bumalik doon sa purpose, doon sa layunin ng Panginoon. Hindi ko rin po alam kung ano po ang mangyayari for this year. But isa lang po ang aking alam. Tulad po ni Pedro. When he recognized Jesus, nakapaglakad po siya sa tubig. This 2025, when we recognize Jesus, pwede tayong maglakad ng payapa dito po sa 2025. Pwede tayong maglakad ng sagana dito po sa 2025. Pwede po tayong, sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Dahil iyan po ang nais ng ating Panginoon. Pwede po tayong pasaganahin ng Panginoon this 2025. Huwag po tayong matakot. Huwag po tayong mangamba. Ang sabi ng Panginoon kay Peter, "Oh, you little faith." Alam niyo po, naniniwala po ako. That's why Peter became successful sa kanya pong buhay, pananampalataya. In fact, nung siya po ay papatayin na ng mga Romano during that time, sabi nga niya, "Huwag niyo akong ipako na katulad kay Kristo." Pabaliktad po. Upside down. Dahil naniwala po ako, nung hinawakan po ng ating Panginoon ang kamay ni Pedro, nagsimulang tumibay, lumakas ang pananampalataya ni Pedro. Hindi po siya natinag kahit kamatayan. Tayo pong mga mananampalataya for our generations. Ako hindi ko pa rin po masabi kung dumating tayo o kung dumating ako sa ganong sitwasyon. Pero as long as we believe on Jesus, the author and the perfecter of our life, and I can say it, even up to death, I follow Jesus. I follow Him. And that is my conviction. What about us? What is your conviction? Dito pong 2025, ayoko pong sabihin na this will be, or you have your own, tinatawag natin na New Year resolution. But I would say, what is your covenant sa ating Panginoon and commitment sa Panginoon for this 2025? By faith, this year, sama-sama po tayo na maglalakad patungo sa ating Panginoon. I mean, kung meron pong layunin ng Panginoon dito po sa 2025, sa buhay natin, can we imagine na kung ilan tayo sa lugar na ito, in my conviction, if I bring one soul to Jesus, by the end of this year, we will be double. Kung magdadala po tayo ng isang soul sa Panginoon. How if, 2, 3, at magmamaterialize po yan kapag tayo po ay nanangan sa pagkilos ng ating Panginoon. Oh, we always rely on the power movement of the Holy Spirit. Kuminsan ako, sabi ko, Lord, parang natatakot ako na sumunod. Because baka hindi ko kayanin yung requirements, yung ministry, no, na ipapagawa ng Panginoon. But this time, sabi ko, Lord, ibang klase ang ating Panginoon. Andiyan ang business, nandiyan ang pamilya. Pero it's a different thing when we follow the call of Jesus. Na pwede nating sabihin, if it is you, Lord, tell me to come to you. At hindi sasabihin ng Panginoon, no, huwag kang pupunta sa akin. Ano sabi niya kay Peter? Come. Doon, nagsimula
yung miracle na naranasan ni Pedro. Sa buhay natin ngayong 2025, the invitation of Jesus, each one of us, sa ating pong lahat, if we recognize Him at sinasabi natin, tell me to come to you. At sasabihin po ng Panginoon, come. And every one of us, come to Jesus, the author and the perfecter of our faith. Amen?